Magandang hapon, Pilipinas! Magandang hapon aming mga taga-subaybay! Muling nagbabalik ang inyong pinagkakatiwalaang programang pangkalusugan dito sa nag-iisang telebisyon ng bayan. Hatid mismo ng mga eksperto mula sa Department of Health. Last week po ay nagkaroon tayo ng nakakakilig yet informative and healthy discussions ukol sa pagdiriwang ng Buwan ng Mga Puso at 19th anniversary ng PhilHealth. Ngayon naman, ay pag-uusapan po natin bilang unang araw ng Marso at simula na ng Rabies Awareness Month. Ating hihimayin kung ano nga ba ang ibig sabihin nito. Kaya mga minamahal naming taga-subaybay, tutok lang at tuloy-tuloy ang ating konsultahan. Ako ang inyong lingkod, DOH ASEC Eric Tayag. Para po sa inyong impormasyon, hindi kasama ang rabies sa mga nangungunang kaso ng mortality and morbidity sa Pilipinas. Pero kinikilala po ito na isang mahalagang public health problem dahil isa ito sa mga acutely fatal infection and responsible for the death of 200 to 300 Filipinos annually. Kaya napakahalaga pa rin po na ating malaman ang lahat ukol dito para sa kaligtasan ng lahat. Ako naman po si Dr. Darang, inyong in-house doctor sa telebisyon na katuwang ng DOH sa pagbabahagi ng kaalamang pangkalusugan. Mga pag-iingat at kung paano maiiwasan ang dangerous viral disease na rabies ay ating tatalakayin. Ang mga tulong na hatid para mapuksa ito ay amin ding ihahain. Mamaya lamang ay may makakapanayan po tayong eksperto sa larangang ito, kaya tutok lamang kayo. At bukod pa po sa rabies, atin din pong ipagdiriwang ngayong buwan ng Marso ang International Women's Month upang ma-acknowledge ang kahalagahan ng kababaihan sa ating lipunan. Sinisiguro naming magiging informative and beneficial ang ating episode ngayon. Kaya patuloy niyo po kaming samahan at ating alamin ang lahat ng mga handog ng Department of Health, Research Institute for Tropical Medicine at the Philippine Animal Welfare Society. Kaya tara na! Simulan na! Kumonsulta na! Dahil dito laging, The Doctor is in! Saan ba pwedeng pumunta para magpabakuna ng anti-rabies vaccine? Ayan, Asek, naku, sana naman walang nakagat dun sa pamilya niya. Tinatanong po niya kung saan daw pwede pumunta para sa anti-rabies vaccine. Alam mo, yung mga nakakagat ng aso, pagka minsan hindi muna pumupunta sa mga animal bite centers kung saan dapat nila talaga dalhin ang mga nakakagat ng aso at doon kasi magpapabakuna. Yung iba, nilalagyan pa muna ng bawang, yung mga Hinuhugasan daw sugat ng nila. tubig ng bayabas. Oo, ganun. Ang pinakamainam mo dito, matapos yung mahugasan ng tubig at sabon yan, malinis yung sugat mo, punta kayo sa animal bite centers. Dito sa Maynila, pwede nilang puntahan yung San Lazaro Hospital at dyan sa may Alabang, yung Research Institute for Tropical Medicine o RITM. Pero sa buong bansa, meron tayong mahigit na 400 animal bite centers. 40 plus. 400 plus. 400 plus. Ang dami. Ganun karami, marami kayong pagpipilian. So, hindi lang po sa San Lazaro Hospital po yan. Sapagkat sinigurado yan kasi ng Department of Health sa pakikipagtulungan namin sa local government na may mapupuntahan talaga yung mga taong nakakagat ng aso. Maging nakakagat ng pusa, pwede rin silang pumunta. Asek, ano ba yung mga hayop na pwedeng magkaroon ng rabies? Kadalasan sa ating bansa, aso lang talaga. At pumapangalawa yung pusa. Pero di hamak na mas maraming sa aso. Sa katunayan, yung mga tinala ng animal bite centers, umaabot sa lampas 400,000 ang nakakagat sa ating bansa taon-taon. Kaya busy ang mga animal bite centers. And mostly Oo. Asek children. Oo. So, huwag kayong maiinip po pag bumisita kayo sa animal bite center. Una-una lang po at sigurado naman pong kayo mabibigyan po ng bakuna kung kakailanganin. Ano po ang programa ng DOH para sa pagdiriwang ng International Women's Month?
At ASEC, ang second question naman po, ano raw po ang mga programa ng ating kagawaran hinggil sa pagdiriwang ng International Women's Month? Exciting ngayong taon. Alam mo, sa mga nakalipas na taon, sa pakikipag-ugnayan namin sa mga civil society, pribadong sektor, masaya-masaya naming naiipon yung mga kababaihan kasi sinusulong namin yung breastfeeding at iba pang issue sa mga kababaihan. Kasi alam mo, yung mga namamatay sa pagbubuntis, panganganak, so kailangan matugunan natin yan. At ang iba pa syempre, binibigyan natin ng pagkakataon yung mga kababaihan na gumanda, sumaya, sumeksi. At, pero ang layunin namin dito yung mga kalusugan ng mga kababaihan. Malay nyo, sa inyong lugar po, meron kaming mga tinatawag na cervical cancer screening. Kung minsan sinasama rin namin yung breast examination para nang sa gano'n o kaya mammogram para makapag-prevent tayo ng breast cancer. At doon sa mga nagbubuntis, namimigay kami ng mga supplements. ASEC, meron ba mga libre dyang cervical cancer vaccine? Yung ganyan. Yan, may pinapilot test na namin yan para sa mga susunod na taon. Isasama na namin yan sa paggunita ng maganda. International Women's Month. At gusto namin maging exciting ngayong taon. Wala bang Zumba dyan, ASEC? Zumba? Bakit nga hindi? Abangan nyo sa lugar nyo, ha? Magsusumba. ASEC, paano ba yung Zumba? Sasample ba ako ngayon? Sample. Oo. Sa susunod ho, panoorin nyo yung VTR namin. Baka meron na kaming Zumba ni Dara. Yay! Well said, ASEC! Ayan, para sa mga kababaihan. Kaya aming mga taga-subaybay, kung mayroon pa kayong mga katanungan dyan, masasagot yan mamaya. Kasama ang mga eksperto sa pagbabalik ng The Doctor Is In. Nakatutok pa rin po kayo sa The Doctor Is In. Ngayon naman po, definisyon, mga sanhi, paano maaaksyonan at may iwasan ng dangerous viral disease na rabies at tamang pakikisama sa mga hayop ay atin naman pong mapag-uusapan. Mga kasama natin ang magpapaliwanag niyan si Dr. Amy Babasa Alehar ng Philippine Animal Hospital Association at Ms. Ana Cabrera, Executive Director ng Philippine Animal Welfare Society. Good afternoon, ladies! Good afternoon. So let's talk about rabies po. For Dr. Amy, para sa kapanan po ng ating mga televiewers, maaari niyo po bang i-elaborate ang ibig sabihin ng rabies? Ang rabies po ay isang viral infection na kinaklasify as zoonotic. Ibig sabihin, nakukuha siya from animal to human. Okay. Pwede po silang makakuha ng rabies galing sa aso or warm-blooded animals through bites, yung kagat, or kung may sugat at nadilaan ng asong may rabies or pusang may rabies, or natalsikan ng laway ng asong may rabies. Kailan po dapat mapakabakunahan ng anti-rabies ang mga hayop natin? Technically, 12 weeks of age, but since lay people, hindi nila minomonitor yung by week, sinasabi na lang namin at 3 months of age 3 months of and age. onwards. Hanggang kailan po ba epektibo ang anti-rabies vaccine? Technically, yung bakunang ginagamit natin ngayon is, ang tinatawag na duration of immunity is 3 years. But there is a law that says, ang ano niya po is, every year siya dapat babakunahan po yung animals kasi to protect po the population. Tapos, kunwari, after po ba ng 3 years, may booster shot dapat? Yes, the booster shot is once mabigyan po yung aso or pusa or any mammal ng bakuna today, ang next shot po niyan is 1 year thereafter. And it's always every year. Hindi po 6 months or 3 months, but it should be every year. Okay, malinaw po yan. Ano po ang risk factors kapag hindi naturukan ng anti-rabies ang hayop? Sa Pilipinas po kasi, according to the WHO website nga po, nakalagay po, we're in the top 10 countries with the highest rabies incidence. So, ibig sabihin po, common po na may rabies po dito sa ating bansa. So, para po
para humalesen yung possibility na magka-rabies po, ay pabakunahan po dapat yung ano po nila, yung mga alaga nilang aso or pusa commonly. Dr. Amy, ano po yung mga sintomas ng hayop na mayroong rabies? There are two forms of rabies. It's the dumb form and the furious form. Yung dumb form, ito po yung makikita niyo lang yung aso, naglalaway siya at hindi siya makainom ng tubig kasi paralyzed na po ang kanyang throat. Okay. So, nakikita niyo lang siya nakabukas sa bibig, naglalaway. Yung isa yung furious type, ito po yung tinatawag nating asong ulol. Ito po yung nanghahabol. Kasi po yung rabies po kasi, pag once na-infect yung aso or pusa or any animal, pupunta po, ang end po niyan ay pupunta po siya sa brain ng animal. Tapos, kung pet niyo po siya at hindi siya napabakunahan at na-infection ng rabies, Nagbabago hindi niya na ba po siya? kayo kilala. Okay. So that's why mangangagat na siya. Or kahit bakal, kakagatin niya yan kasi hindi niya na alam na bakal yan. Kasi from the time na ma-infect siya, 10 to 14 days, mamamatay siya automatic. Ano naman po yung mga sintomas ng, let's say, may tao na nakagat ng rabies? Ano po yung mangyayari sa kanya? Yung tao po nakagat ng rabies po, kawawa. Kasi just like in the animal, yung pupuntahan po ng rabies ay papunta rin po sa brain. This is why, yung different categories ng bite, the nearer the bite to the head, the more aggressive the treatment. Kasi po, once pumunta po ang rabies virus dun sa utak ng tao, ganun din po ng aso, mauulol din po siya. And eventually, mamamatay po. Gaano po katagal yung dadanasin ng pasyente? Yung ganun Siguro po mga 1 week or 2 weeks po. Basta once po nag-show ng sign, fatal po ang rabies. That's why ang protocol po is as soon as makagat po ang tao ng asong hindi kilala or suspect for rabies, kailangan po automatic mag-seek sila ng medical help para mabigyan po ng dapat na bakuna at immunoglobulin para ma-prevent po yung magkaroon yung tao. Thank you, Doktora. Kay Miss Ana naman po. Miss Ana, ano po yung mga programa ninyo para maiwasan natin ang rabies? Sa POS, kami volunteer non-government group, no? So, pareho din ang approach ng DOH, dapat preventive. Kasi nga, ang sabi nga ni Doc Amy, kapag nagpakita ng simptomas, it leads to death na. It's too Fatal late. na po talaga. Oo. So, talagang preventive ang approach. So, ang isa sa mga preventive measures namin, education, pinapaalam namin sa mga tao na pabakunahan ang kanilang mga alagang hayop at bukod doon, ano yung gagawin nila pag nakagat sila? Yun ngang huhugasan. Kasi meron pa rin mga prevailing myths katulad ng iba nag-rub ng mga garlic Opo. sa kanilang sugat na wala namang pong Bayabas. effect. Oo. Tapos yung iba pumupunta sa tandok na wala naman nagagawa. So, ini-inform namin yung mga tao na gano'n. At bukod dun sa mga anong gagawin pag nakagat, nagpupunta rin kami sa mga eskwelahan kasi ang at high risk na makagat ng mga aso ay mga bata. Correct. Kasi makukulit, hindi alam ang behavior ng aso. So sabi namin sa mga bata, ito yung how to behave around dogs. Kasi yung mga bata, kinukulit pa yung mga aso. So Paano po ba nakakagat- dapat alagaan ng mga pets natin? Pag sa mga pets natin, dapat tama rin yung approach natin, no? Bukod sa yung normal na alam yung pakainin ng tama, painumin, pabakunahan sa vet. Yan, mostly standard na nalalaman. Ang hindi alam, yung tipong pag walang owner, wag niyong hahawakan ng aso. Ang mga common misconception ay pag pure breed ang aso or maliit, Walang rabies yan. walang rabies yan. Pag aspin, asong Pinoy, na dating tawag na askal, asong kalye, huwag niyong hawakan Bagong kasi may pangalan na pala. rabies. Pero ang sabi namin, lahat ng aso ay pwede magkaroon ng rabies. Pero sa tamang pag-aalaga, pag tayo responsable, maiiwasan naman yung rabies. So, yun yung inuulit-ulit namin. At sabi rin namin sa mga tao, kung wala naman silang balak magparami pa ng aso, mag-spay or neuter or kapon. So that way, hindi magre-reproduce ang mga pets. So ang dami nagsasabi, ang dami-dami ng asong gala sa labas. Tapos hindi naalaga ang mabuti. So sabi namin, consult your veterinarian. Meron naman pong paraan para makapon ang ating mga alagang hayop para naman hindi na ganong karami yung magre-result na stray animals. Hindi pa nila maaalagaan ng mabuti. Gaano po ba kahalaga ang pagiging friendly natin sa mga hayop? Ang isa pa ring mga madalas na mali sa mga dog owner, yung akala nila pag kumuha sila ng aso, ilalagay lang
tatali, ganyan. Tapos sasabihin, Sakit. oo, tapos sasabihin nila, ay hindi ko madala sa bakuna para magpabakuna yung aso ko kasi nangangagat eh. Sabi ko, ma'am, kinulong niyo po ba yung aso niyo 24/7? Oo. Sabi ko, ma'am, kayo ba? Pag kinulong kayo ng 24/7, di ba mangangagat na rin kayo? So sabi namin, kailangan pinapasocialize din yung aso, nakikipag-interact tayo, ganun, para hindi sila maging mailap. Kasi meron ding wrong idea na pag nakagat, may rabies na yon. Hindi lahat ng asong nangangagat dahil sa rabies. May mga iba, unsocialized, hindi masyadong nakipag-interact yung owner. So, nagkaroon tuloy ng kagatan. Para po sa inyong dalawa, ano po ang ngayong nakikita ninyong improvement para maiwasan ng rabies? Dr. Amy. Yung isang improvement is nadadagdagan yung mga islands or places na nade-declare na rabies-free. So, eventually, ang gusto natin ma-declare by 2020 is buong Pilipinas ma-declare na rabies-free. Na-declare na po ba ang Manila? No. Okay. Kayo naman po. Ay, maganda kasi malaki na rin yung awareness sa animal welfare at may kinalaman ng animal welfare sa rabies. Directly related yan. So, minsan yung mga tao sinasabi na, ano ba yung animal welfare? Anong kahalagan yan sa buhay natin? And sabi namin, it impacts public health. And isa ito sa mga public health issues na mag-i-improve kapag talagang naging mataas ang ating animal welfare awareness, naging responsible pet owners ang mga tao. Opo. So, may mga nakikita tayong bansa, katulad ng advanced countries na US, zero rabies na sila. Because mataas din ang welfare standards. So, ang aming pangarap para sa Pilipinas, na dumadami ang mga animal advocates, nagiging marami rin ang responsible pet owners, at eventually, yun nga, sabi ni Doc Amy, maging zero rabies na ang Pilipinas. Kasi nakakalungkot isipin, pumapatay ng hayop, pumapatay ng tao. Pero pwede namang iwasan kung pagtutuunan lang ng pansin. Okay, maraming salamat po Dr. Amy Babasa Alihar at Ms. Ana Cabrera sa ating napaka-informative na talakayan. Sa aming pagbabalik naman po, bibisitahin natin ang Research Institute for Tropical Medicine or RITM at makikijoin sa healthy lifestyle para sa mga kababaihan. Tutok lang! Maligayang pagbabalik sa The Doctor is In. Ngayon naman po ay ating bisitahin ang Research Institute for Tropical Medicine at ating kilalanin ang kanilang health facilities and services. May hinanda po kaming primer para sa inyo. Roll VTR! Naitatag ang Research Institute for Tropical Medicine o RITM taong 1981. Ito ay may pangunahing layunin na pagpaplano at pagpapatupad ng mga programang pananaliksik ng mga solusyon sa mga infectious and tropical diseases. Ang RITM was established in 1981 as a research arm of the Department of Health by an EO, Executive Order 10. They wanted to come up, kailangan lang magkaroon tayo ng research facility that addresses public health. Hindi lamang mga ordinaryong sakit ang kaya nilang i-accommodate, kundi pati na rin ang ilang mga gumawa ng ingay at outbreaks ng mga infectious diseases. Kaya naman, nagsisilbi rin silang referral hospital. It's not only yung mga ordinary ubo-sipon, talaga yung mga communicable diseases na some hospitals cannot handle mga tetanus cases, dog bites, rabies. We have 1 to 2, 3 patients a month. We are the referral hospital for highly communicable diseases. When SARS happened in 2003, Mayroon itong mga kahangahangang facilities and equipments para sa agarang aksyon sa mga darating na pasyente. Ito ay may mga laboratorio para sa molecular biology, virology,
bacteriology, parasitology, chromatography, at nagmamanufacture ng mga bakuna para sa mga mapahamak na tropical diseases. Our laboratories are well equipped, our staff are well trained. We are very proud of them. We have very dedicated people working in the laboratory. Kaya naman kahit sino mang pasyente at para sa ating mga kababayan, patuloy nitong pauunlarin ang pag-aaral sa paglikha ng mga bago nitong gamot at bakuna. Kaya siguradong mapangangalagaan ng sinuman sa Research Institute for Tropical Medicine. Ganyan dapat ang ospital. Nasaksihan natin kung gaano nga kahusay ang health facilities and services ng Research Institute for Tropical Medicine. Ngayon naman po, kaugnay ng proyekto ng DOH na Pilipinas Go for Health na may 4 na slogan na Go Sigla, Go Sustansya, Go Smoke-Free, and Go Slow sa Tagay ay may hinanda rin po kaming primer na nagpapakita ng pagsuporta sa kampanyang ito lalo na ngayong Women's Month. Panoorin po natin ang mga wastong ehersisyo para sa ating mga kababaihan. Roll VTR. Vem Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Kung iniisip ng marami na ang martial arts ay para lamang sa mga kalalakihan, ito ay isang malaking pagkakamali. Dahil pwedeng-pwede at fit na fit din ito para sa mga kababaihan. Isa na rito ay ang isang Brazilian art form na tinatawag na capoeira. Capoeira is a Brazilian art form. It's a combination of aspects of martial arts, music, dance, and the whole history behind that is also the history of Brazil. So it's a Brazilian art form. Isa-isahin natin ang ilan sa mga basic moves nito. Una sa listahan ay ang Jenga. Okay, the first move I'm gonna show you guys is the most basic one, the one I talked about already. We call Ginga. Okay, Ginga is a movement that everyone is gonna associate capoeira to a dance because it's based on rhythm. Pangalawa ay ang half moon. The second move I'm gonna show you guys, we had in class also, we call meia lua de frente. Meia lua de frente means half moon. It's a kick that you're gonna be swinging the legs around just like a half moon or like we're gonna draw like a rainbow with our foot. Skiva o escape naman ang ikatlo. The third move, coming together with the meia lua de frente, will be how to avoid the meia lua de frente. We need to escape from the meia lua de frente. So we call the third move esquiva. Actually means escape. Kasunod ay ang combination ng tatlo. The fourth one I can show you how we use the Ginga with the meia lua de frente and with the esquiva. So we're gonna combine these 3 moves and as a sequence. But you guys need to notice that we're gonna do this without stopping, always maintaining the rhythm. At ang huli ay ang awu. Okay, the last move I'm gonna show you guys, it's a basic move also. Everyone know as a cartwheel. In capoeira we call awu. Hindi lamang basta katawan ang pinapaunlad nito, kundi na rin ang ibang aspeto ng pagkatao at pagkababae. Capoeira goes, it's not only body, you're gonna be body, mind, and soul. You know, you work in aspects of fitness, it's very complete. You know, you're gonna be working out your whole body, The benefits for the woman, I think, there's a lot, and the confidence will be the most that everyone can get from capoeira. You get very confident with your body, with your weight, the way you look, the way you manage your body. That's what capoeira gonna bring. Wala itong pinipiling edad, kaya kahit sino ay pwedeng sumali. Gumawa ng ingay sa buong bansa ang pinaghihinalaang flesh-eating skin disease ang tumama sa 2 residente ng Pangasinan. Ngunit ayon kay Department of Health Secretary Enrique Ona, walang nauulat na kaso ng flesh-eating skin disease sa bansa, kaya walang rason ang publiko upang magpanik. Ipinahayag ng mga health officials ng rehiyon na ang kaso ng isa sa mga pinaghihinalaang na biktima na isang babae mula sa Santa Barbara, Pangasinan ay nakakaranas ng ganitong sitwasyon dahil sa matinding sakit sa balat, ngunit hindi naman nakakahawa.
at kasalukuyang binabantayan sa maaaring reaksyon ng mga gamot sa kanyang katawan at posibleng tumamang tuberculosis. Samantala, mula naman sa Villasis, Pangasinan, ang isa pang naiulat na nabiktima rin. Ngunit nakumpirma na matapos ang clinical examination na siya ay may severe psoriasis, isang chronic skin disease na nagdudulot ng mga pulang pantal na nababalutan ng mga nagmimistulang puting kaliskis. Maraming sakit ang maaaring dumapo sa ating mga balat, kaya mabuting magpakonsulta at magtungo agad sa mga doktor at pinakamalapit na barangay health unit kapag nangangailangan ng medical advice and treatment, lalo na't ang serbisyong ito ay libre para sa publiko. Isang makabuluhang talakayan na naman po ang natapos upang ating lagi mapanatiling healthy ang ating mga katawan. That is right, Asek. Sa pagiging alisto sa ating kapaligiran, mga kinakain at regular na ehersisyo ay tiyak na mapapanatili nating nasa mabuting kondisyon ang kayamanang kalusugan. At tandaan din na may mga programang ihandog ang ilang organisasyon, ang ating gobyerno na magsisilbing malaking tulong sa ating lahat. Kaya naman mga minamahal namin taga-subaybay, patuloy kayong tumutok hanggang sa susunod na Sabado at malaman ng mga hakbang upang makamit ang kayamanang kalusugan. At kung may karagdagang katanungan o nais makipag-ugnayan hinggil sa paksa ngayon, tumawag lamang sa 651-7800 o bumisita sa DOH website sa www.doh.gov.ph. Ako ang inyong lingkod, Asek Eric Tayag ng Kagawaran ng Kalusugan. And we would like to thank Ergo Contracts Philippines for our tables and chairs. Matatagpuan po sila sa 2634 Rockefeller Street, Barangay San Isidro, Makati City. Pwede nyo silang tawagan sa numerong 843-1177 at maaari nyo ring bisitahin ang kanilang website sa www.ergocontracts.com. Gusto rin po naming pasalamatan ang Glorious Blend, A Taste of Heaven. Matatagpuan sila sa 72 Nuestra Senora Street, 6th Avenue, Grace Park, Caloocan City. At pwede rin silang tawagan sa numerong 360-0900 or visit their website at www.gloriousindustrial.com. Ako naman po ang inyong in-house doctor sa telebisyon, Dr. Dara Chavez. Muli ninyong antabayanan ang susunod na edisyon ng programang ito na laging The Doctor is In!